Update naman tayo sa Department of Justice dahil hindi pa raw kontento ang kagawaran sa testimonya ng mag-asawang Diskaya kaugnay sa flood control projects anomaly. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Grant Hilario. Inihayag ng bagong talagang officer in charge ng Department of Justice na si Frederick Vida na nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ukol sa flood control projects anomaly. Sa kasalukuyan ay nasa 7 katao ang itinuturing nitong protected witnesses na nasa provisional status para sa case build-up ng kagawaran. Kabilang rito ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya na may ilang ulit nang nagpapabalik-balik sa tanggapan para sa pagbabahagi ng kanilang mga nalalaman. Subalit, ayon kay Justice Officer in Charge Vida, hindi pa anya nasisiyahan ang kagawaran patungkol sa kanilang mga nakakalap na impormasyon mula sa mga Diskaya, kung saan di pa kontento ito sa mga inilalahad na nalalaman sa pagkakasangkot sa malawakang isyu ng korupsyon. Habang kanya namang itananggi na nag-tell all na ang mag-asawang Diskaya sa kanilang pagdating sa kaguran nitong mga nakaraan. Sa ngayon, sa status, patuloy naman po yung kanilang pagpresenta. Pero siyempre, sa nakalipas pong panahon, no, hanggang ngayon po, wala pa po tayong estado na masaya na ang kagawaran sa kanilang inilalahad. Kaya nga po, yung sinasabi ng kanilang abogado, na sinasabi niyong tell-all, makikita ho at pag-aaralan po. Pag-aaralan po ng ating mga prosecutors. Wala. Dagdag pa rito, tumanggi din magbigay ng detalye ang naturang opisyal sa kung anong impormasyon ang kanilang nakakalap. Hindi anya siya maglalahad ng mga ibinahagi ng mag-asawang Diskaya sa kanilang pagpunta ng Department of Justice. Paliwanag niya, patuloy pa rin nilang sinusuri ang mga ito kasabay ng isinasagawang case build-up kontra sa mga sangkot na individual. The exact details we cannot discuss, definitely. Ganito po yung imbrot, no? Kasi po, pag naglahad ta, sabi may kwento ka, di ba? Sasabihin mo, nitong araw na to, dinala ko yung ganito kalaking pera sa gantong lugar, di ba? May mga salaysay po tayo, testimonya, na verifiable by factual and object evidence. Ito po ang kailangan nating malaman kung makatotohanan o hindi. O pinalulundag lang tayo sa patag. Ito po yung masusing pinag-aaralan. Sa kabila nito, ibinahagi naman ni Justice Officer in Charge Vida ang mga responsibilidad ng mapipiling state witness para sa mga kasong isasampa. Kaakibat anya ng pagkonsidera na maging state witness ang isang individual ay ang pakikipagtulungan nito upang mapakulong ang sinumang dapat managot. Diba? At tandaan po natin, no? Ang ibibigay at ang maaring ibigay, ito po nakaakibat ay yung pagtupad sa kanyang tungkulin. Halimbawa po ay naging state witness. Ang tungkulin ng isang state witness ay makatotohanan yung sinabi. At gaganap siya na makatulong siya sa proseso para makulong yung dapat makulong. Yung po ang proseso Kailangan natin yung kanyang ebidensyang inilalahad para mapanagot ang dapat managot. Mula Department of Justice, ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Bast Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.